Hello guys, eto MPL Season 14 Game 2 Grand Finals. Okay, Ifnok versus Rora pa rin. So abangan natin guys, panoorin natin. Eto, magandang laban to. So naka 1-0 na yung Ifnok, no? So eto, ano kaya mangyayari sa Game 2 mga idol? Grabe yung picking nila dito guys. Yan. Oh, ganun pa rin, no? Oh, pero napunta na sa kabila yung si Suyo. So, nung game 1 si Suyo nasa Ifnok. So, ngayon nasa Rora na. So, parang ano ngayon na. So, tingnan natin kung manalo nga sila. No? Manalo na dito yung Rora. Grabe laban guys. No? Grabe yung Rora. No? First time sumali. First time ng team na Rora. MPL pero umabot ng Grand Final. So ibig sabihin malakas yan. So hindi basta-basta yung Rora dito guys. So eto, panoorin natin mga press. Natin pahirapan sarili natin. Oo, padali lang natin ang ML, sabi ni Coach. Nagkadya. Uy, Sabi yan, kahit may valid at ano, panis. Wala siyang baki. ang mahirap yan pero sila na yan eh. Sila, malupit sila eh. Oo, kumbaga, malupit mag-MLBB yung FNOP. Alam mo, marami nagsasabi dyan eh, na parang umibang level na yung Fnatic Iba Onyx. na yung nilalaro nilang ML Kaya eh. nga no. Ano naman eh, parang kaya naman malakas i-execute, na mahirap lang talaga on paper. Kasi ang daming mobility Grabe na pwede na magaling yung kay Dominic, level kay mo. Rene J, may yung Purified Dens, may Terizla, na pwede kumansan ng Bloody Hand. Pero Madaming pang-cancel na Ayan. bloody hand. kaya na nila yan. Hindi mo Sila na pwede yan eh. Doon na lang talaga magkakaalaman. dito. Kaya naman sila nandyan sa Grand Ah, Finals. Bakit? Pakasi. Sila na rin kasi yan eh. Ganun pa rin, Looking team at pa rin. that Franco na ilalatag ni Brusco to go up against a combination of Auroras, Suyu, and Rafaela. Magkaalaman na sa Game 2. Casters, pasok. At matapos nga makuha ng Fnatic Onyx ang pinakaunang panalo in this best of 7, malalaman na natin kung mapapatay ba ng Aurora MLBB ang score. Pasok na tayo sa ating Land of Dawn. Kung titignan natin ang early game, Shandel, may Franco tayong makikita. Baka may kaguluhan na maganap. Oh, it's either pumunta ka sa may gold lane or kaya kang agaw at mag-reset ng mga purple buff. Which by the way ay parang in-attempt din dito ng side ng FNOP. So papilisan na to again pagdating doon sa rotation at paunahan din sa laning ng mga gold laners. At mukhang hindi nga tayo makakita ng mga hook Yun ay. so far Hindi sa tumama mga buff, pero hindi tatama ang hook doon kay Yue. That could have been deadly kung tumama ang iron hook na yon, but right now kalmado pa rin Sana yun. ang Land of Dawn. Isang minuto pa lang naman, magtaka tayo kung may suntukan agad na magaganap. Ay hindi ako magtataka. Silang dalawa yan eh. Ibang ML na nilalaro ng dalawang to eh. Pag nagkataon na may hook, for sure ay magkakasuntukan agad itong dalawang teams natin. Pero may ingat din si Brusco. Parang nag-iba yung pattern niya, no? Oo. Kasi diba mostly ay talagang continuous lang ang kanyang rotation. Probably nag-aantay na mga pwede ma-hook. Nag-aantay pa rin. Kakakape ko to eh. Kakape, parang tas nadaan pa ng mga matatamis na bagay. At right now, yung iron hook, no, medyo hindi pa naman nagko-connect. Pero tandaan natin, ang mga Franco, may ano yan eh, may pulso, parang mga 3-pointer lang yan. Pagka pumasok na yung pinakaunang iron hook, tuloy-tuloy na ang ating makikita. At mukhang muli, sinubukan na naman dito sa may bandang ibaba, but still, Kaya wala pag pa rin tayong natambahan yun nakikitang guys, first sigurado ako blood. may At mapipitas yan. mukhang nag-kickler na Makahook lang agad yan kahit ng mid lane, ang Aurora. Okay, nag-aabang na din si Kikong ng mga pokes. And balik tayo dun sa Franco dahil na-miss natin siya na makita. Meron namang ibang minsan na pagka hindi tumatama yung hook, parang ang tagal bago mapulsohan. Or kaya parang yung play ay hindi nagiging ganun ka mabilis sa isang team. So again, tama yung sinabi mo dito no, na parang maingat lang talaga yung ating mga teams. At ramdam mo na, alam naman nila na nandiyan yung isang player. Pero hindi Kaya na turtle na pinipilit. guys. At ngayon, mukhang pipilit na ng Aurora ang Tingnan first natin turtle kung of the game. makakawa ng Nakatama ang iron hook sa isa. Ayan na. At kita natin na meron Ayan ginamit na. na real world manipulation para dito kay Super Friends pero hindi Ayan na, aabot ayan na. doon sa may turtle Up, area. up, up, Kirk up, up. medyo mawala ng buhay at may real world manipulation din dito si Yui gamit ang kanyang Oy, Valentina. Kirk, kamuti ka na! nasecure. At ang side ng Aurora, Aurora. makakakuha dito ng turtle at Kirk mapapatay na dito ni Yui. First blood, first turtle, lahat mapupunta sa Aurora. Napakagandang simula para sa Aurora Nice. MLBB. At mukhang mainit agad ang blood pagpasok dito dito agad, no? nila Edward at pati na rin nila Yue. First blood, by the way, napunta dito sa Mage. Kaya naman pwede natin ma-expect na masaya talaga yung Valentina dito. Tsaka medyo kalmado yung plays nila dito. Parang inantay lang nila na gamitin muna niya Super Friends sa kanyang RWM. Ganun pala
pala mag-Franco, no? Oo, parang Pipindutin mo muna yung shop. hihintayin mo muna. Ganun pala, no? Parang kailangan pagka mag-hookah, yan, Ayun, titig ka oo. muna. Ganyan ang Ayun, galaw ng isang world-class na Franco. And speaking of Franco, no, parang naalala Guys, ko, panoorin ko the talaga last tong Franco. Franco user na Tapos talagang sa- naging sikat, si Bentings pa. Oh, yung Baka ano, 2 makuha minutes tayong delay ng technique purple dito. buff. 2 Makuha minutes tayong, delay ng ah, purple buff at napakatagal na nun. Shoutout kay Ah, Bentings okay. na 6-man ng Aurora MLBB ngayon Wala at sa mga mukhang itutuloy na nga pro natin. player. Tignan natin ang Infinix. Uy! Infinix Uy! equipment pero mamaya na. Oo, medyo napasayaw si sakit King Kong nun. doon na naging turnaround kill pa para yun sa F-Nob. So, parang medyo napasayaw siya doon sa set of play supposedly Hindi ng pa side ng Aurora. So, nararamdaman medyo yung hook controlled aggression ulit yung atin nakikita para sa dalawang kupunan. And even Domeng dito ay parang inaantay niya na magkaroon muna siya ng kakampi doon sa ibaba. Very weird yung pace ng larong ito, no? Parang may parehas na sinusubukan yung dalawang team na hindi natin masyado ine-expect. Pero mukhang ito, expected na ni Domeng na may bubuntang marami sa may bandang gold lane. Doon tayo sa may bandang baba. Yue, mabuburst lamang ng bahagya at hindi pa rin nila ito. Nay! Uy, Penalty zone na parang nahuli yung kay yung Edward dalawang naramdaman niya na muntik meron dalawang players dito na F-Nob na dadaan. So Muntik parang ka na pwede yun, yatang guys. ipilit na agawan ng purple buff pero hindi Munti ka na yun, no? Kung nahuli yun ba? Dalawa yung pwesto titas doon. dyan. We see King Kong at ang maganda dito yung nagiging rotation ng side ng Aurora. Grabe yung pagpasok ni Edward doon. Imagine mo, wala. Usually si Edward, hindi nagbabato yan ng ulti kung hindi sa turtle. Pero bago pa man din lumabas ng turtle ay nakahanap na sana siya ng malaking play na yun. Pero Ayan, sisimulan na nga pangalawang turtle, ng Aurora MLBB ang pangalawang pagong Kirk. Nagcha-charge parang e-bike pero hindi niya itutuloy ang pagpasok. Oh, parang hindi niya muna i-contest din. Or hindi muna i-contest nga na side ng F-Nob kasi si King Kong nandito sa may bottom lane. So probably ay parang nabibait lang dito by time for the side of F-Nob habang yung Aurora ay nandito sa may turtle. So kita natin ngayon na isang mabilis para sa side ng Aurora na masesecure yan at probably agawan din si King Kong na ibang mga jungle. That's the second turtle of Lamang the na game na lamang dito, mapupunta guys. muli sa Aurora Uy, parehas MLBB. na pala. Very low ang ating kill score. 5 Lamang na minuto lang na siya. konti, oh. Wala pa rin tayong nakikitang malaking team fight. Kadalasan ay Hindi lang team yung gold lamang na lamang, ang hundreds ating lang. natutunghayan. Pero mukhang ito na yun. Ito na, hook ni Kaya. Curtas, ginamit na pa kanan Hala, yung manipulation, dalawang yung manipulation. Wala, Ayun, hindi nakita napitas, natin, pero pitas. nakakabulol. Ulo. Pero yun nga lang, si Kiko Kamutikan Wala, na nabaliktad mga pa yun. sabay dito ni Yue. So successful ang Aurora at si Kiko pa nakuha nila. Grabe. What a counter RWM play na lang. Na RWM, Grabe dalawang ka, Edward. palitan, bumuo ng bagong shape. Tapos nakakita pa tayo ng napakagandang outplay mula dito kay Edward kung saan nakapag-flicker siya palayo at dyan na nga natin masasabi pa na yan. napakaganda ng passive ng isang Therese na yung body of Smith dahil nasa ilalim na siya ng tore pero napakakunat pa rin niya. Oh, tsaka parang si Edward na talaga yung nagpo-front para yun sa Aurora. So normally kasi parang nasanay tayo sa X-Play na dadating lang pagdating doon sa mga big objectives. Pero siya talaga nagro-roam around at the map and kita natin for Aurora nakasira sila ng Torre dito sa may bottom lane. So parang ang expect naman natin for F-Nob, isasama na nila si Kelra sa team fight. Oo, at excited nga ako makita kung ano magiging choice ni Kelra dito ng baril. Kasi kung maaalala during M3, naging combo talaga ang Franco Beatrix. Oo nga pala. Kung baga kakagatin, tas siya shotgunin o kaya isa sniper. Pero hindi pa naman natin nakikita yung ganong klaseng combo ba? sa ngayon. Domeng, parang nasa loob gandang lamang combo ng yung push pero nakaraan. mukhang nakaramdam. Tumaas yung balahibo ni Tumaas Domeng. yung balahibo. Sabi ko Pero- parang may nararamdaman ako kakaiba sa Eto push si na mo. Lumabas si Spider. Parang expertise ko ni Kinilig Kelre. bigla na nandun sa may Kinilig bigla. Parang top end ang laki dahil ng percentage dyan nito parang manalo magiging nila madugo dito ang ating pagdating sa- turtle na pwedeng simula na parang hindi yata pwedeng iwan Pagdating din sa ni marksman. Dome yung kanyang lane for this turtle dahil naka-advance yung minion wave nila Kelra. Ang tanong, iko-contest kaya ito ng Fnatic Onyx? Dalawang turtles na ang nakuha ng Aurora MLBB at nauna rin sila sa pwesto dito pero nandyan na ang Fnatic Onyx, ang Super Family ay nag-aabang na. Mga turtle Pero na to. nakuha din si Brusco pero makuha pa rin ng Aurora yung turtle. Brusco ay halos Uy. buhay pa rin. Dalawa naman Ala, yung pitas na. RWM natin nakikita Napitas pero si Yowie Brusco is dito, gonna be guys. down. Sa Si kamay Brusco dito ni naman sa Dino kabila. Kek so nagkapalitan yung dalawang kupunan natin. Oo, Brusco para kay Yue. Pero mukhang may nagbabadya pang teamfight dito sa mid lane at hindi na nga nila itutuloy. 3 pagong ang nasecure ng Aurora MLBB. Taas. Kaya naman 2,000 na ang kanilang kalamangan. Edward, nakakita ng Laki ng isa, labang, nakakita 2,000 din na. si Super Friends. Poke lamang ang magaganap. 2,000 na ang lamang ng Aurora MLBB. Parang alam mo yung tempo ng game natin, yung tipong kakabahan ka saglit, mabilis yung tempo, tapos biglang makakahinga ka ng maluwag. Parang ganun din yung ginagawa ng mga teams na after ng very intense na Pag ito magpatuloy yung ganitong gameplay guys, sure win. Aurora. Ito. Kuha na nila yung 3 turtle eh.
Tapos nakakills pa sila ng 3. Lamang na 2,000. 2,000 yung Aurora dito sa gold. Sabihin na natin palitan ng mga skills, balik na sila sa dati. Kaya nga parang alam na nagbibilangan ng skill, naglalaruan ng mga waves. At nakikita na nga natin si Kenra, talagang tahimik lang muna dito sa simula. Pero mamaya ay panigurado may makikita na tayong mala Filipino Savage gold standard na play. Pero sa ngayon ay magpupush muna ng Torre. Mid lane naman ang sunod na call. 3 tao, hindi 4 ang ating nakikita dito. Oo, so parang ano na to. Ito na naman yung mga moments na alam ng mga players kung nasan yung isa't isa. Pero ang sabi ng Aurora, okay, focus lang ulit muna tayo sa pag-clear ng minion wave. Ganon din naman sa F-Note dahil nakaangat Namang panin yung ko minion sa sa may ano, bottom lane. So ito na naman yung mga spider instincts na spider senses. Spider Parehas senses. ang Spider pastor. senses na binanggit mo kanina. Kumbaga parang nararamdaman nila may lalabas na iron hook. Kaya naman biglang lumiliko, biglang bumibilis. Pero Demon Kite, nasa harapan ni King Kong ngayon. Lamang si Demon Kite ng 2 levels Oh, dito kay King Kong. Wala pa tayong 1v1 ngayong buong Wala pa. series Sakit yan, natin hirap ng mga talaga yan. assassin, no? Kasi parang buong playoffs natin, mayroon talagang instance na nag-1v1 sa outer lanes. Yun yung mga kadalasang kailangan pang biglang lumipat ng cameraman. Sakit ng Kasi super napakabilis press, talaga. ng- Oh, Wala! yeah! May flicker pa. Patay kang bata ka. Kaya naman Grabe. Kita nyo yun mga pre. Kita nyo yun. Kita nyo yun. Grabing hook yun. Dala sa Torre. ang mapatay dito na sa DF-NOP, RWM, Raven para kay J, Yue. tayo nahuli. Pero may flicker out para sa mga players dito na Aurora. Papapanga, grabe yung Kendra. Ni Grabe si Edward, Kendra dito, yung mga guys. bala. Pero buhay pa rin dito ang mga players ng FNOP. Nag-iinit na ang kamay na, at sabi tatama na, pa nga Lord, Leonard's apathy. tayo yung Equals turtle, HP. sabi niya, Para Lord. dito sa first floor Parang of the ito game, akin, ginamit na sabihin revitalize dito at na, full HP na ang lahat. Hindi na kailangan umuwi. Kirk nagcha-charge. Hanapin laki si pa ng Edward. buhay Pero nila, hindi kayo guys. tutuloy. Lamang sila sa buhay. Ay! Uy, Coming uy. from the back at nakuha Ay, pa nga nakuha bigla nga. ng Aurora yung Lord. Nakuha ng Akala natin na Aurora may yun, FNOP guys. sumasayaw sa Para Pero mauubos patay ata sila sa dito, guys. malapit Delikado na pa, skill eh. ni Super Ay, Prince. Pero may ay, mabilis naman maubos. dito ang Aurora. Si Kirk laban sa tatlong double kill para sa Smiling Grabe yun. Double kill. Alam mo, di pa maubos yung Aurora. Nabaliktad din kasi ang laki ng life ng mga HP ng ng FNOP. Pero nabaliktad pa yun. Grabe, grabe. Magandang laban, guys. Bumabawi na, bumabawi yan ang Aurora. Napakalinis ng objective taking ng Aurora MLBB in this game number 2. At Kala mapapanood ko natin kung makukuha ano na yun, nga ba ang ano? nangyari dyan sa Look, Infinix eto, instant Instant replay, guys. Replay. Kitang-kita na may plano naman ang Fnatic Onyx. They had the shotgun play. Pero alam din ata ng Aurora Oh, MLBB, pero dito, hindi nandun. nila pinapunta ang kanilang kupunan doon kay Kelra sa loob na may shotgun. Tsaka grabe yung pasok din Sayang, dito ni Domeng from the back. Parang expect natin normally parang ang Likod huling lang eh. pumapasok yung Harith. Pero sabi ni Domeng siya na ang haharap Oo. dito sa mga players ng FNOP. Napakatapang talaga ng Harith na yon in that Lord fight. At Grabe yung ngayon, Harith, with no? this Lord push doon sa may bandang ibaba ay mukhang makakakuha na sila ng kanilang tore doon sa bottom lane. Pero napakaganda ng pag-wave clear dito ni Kenra. And so far, mukhang hindi pa rin lumalaki Grabe, ang ganda dalawang ng libong kabisado kalamangan naman, ng Aurora MLBB. Iyan na, imposibleng Kenra. hindi pa bumagsak. Oo, tatlong minion to eh. Marksman talaga, If ever din marksman, makakalaban ng talaga mga players skill ng talaga. FNOP. Pero ang expect natin ay mamaya pa bibigay yung Torre dito sa gitna ng FNOP and probably for Aurora as well dahil napaka-importante ng purple buff Gold dito na lane ating mga expect. junglers. And so far, halos magkakalapit ang gold but definitely Aurora Parang 1.9 mahirap siya gold dito para sa makapush ating ng mid, no? Makita talaga Parang ang natin laki na I think parang Suyu, Demon Kite in delikado this to sa game late ang game. nakakalamang talaga against his counterpart. Tapos, This time around, makalamang King dito Kong yung running to the Nolan. Hypnop, guys, parang Kailangan talaga nilang mahirap bumili ng na oras hahakan. dito para magkaroon ng pantay na items at Mahirap pantay na na level hahakan. Pero ang mapwede mga pa junglers. mabaliktad. Sakto-sakto din lang, 1 minuto pa bago lumabas ang second Lord of the game. That will be a Luminous Lord already sapagkat lagpas na ng 12 minutes the moment na lumabas ang Lord na yon. Yung mga gantong game pa naman din, at tas meron kang Franco, parang mapapaisip ka rin kung, sa Aurora kung lagi ba tayong magdadive against them para hindi magkaroon ng chance na kumapa si Brusco. Kasi diba so far, pag nasa bush sila, meron at meron na nakukuha dito si Brusco. So pwede siguro na ang play nila, okay, sige, lahat na, pwede natin talunan, parang diretso ka na. Edward, anytime, kung may penalty zone, go! Napakaingat nga nila maglakad din, no? Both for Aurora and Fnatic Onyx. Parang tuwing naglalakad sila sa mga bushes ay nagbabato muna sila ng abilidad, making sure na disiplinado ang kanilang pag-ikot. At napaka-importante niya, no? When we're looking at a grand finals like this, ayaw mong to make bush ng
ikamamatay mo. Kailangan bumato ka muna ng skill para at least kung di mo man makita, ay nasaktan mo na. Oo, para may bird din if ever. Kaya din siguro si Super Prince, bitaw lang ng bitaw ng mga skills. But speaking of skills, isa sa mga kadagdag na damage na skills dito ni Kelra is gonna be the Sea Halberd para sa kanyang itemization. Pwede magkasalubungan to eh. Parang pwede mag-flicker anytime flicker tas sa kagad para kay Brusco. Pero ganun din naman para dito sa Aurora. Again, sinabi natin, paunahan lagi sa posisyon ang nagiging patayan. Paunahan talaga sa posisyon, especially around this Lord area. Aurora ang mauuna. Ganda naman. Kung magbabato na nga ng skills dito sa Super Prince. Kirk looking for the taunt, pero mukhang hindi niya itutuloy. Mauna si Edward. Here comes the real world manipulation. Pumasok ka dito. Dalawang real world manipulation natin Uy, nakita grabe, ang Guardian. grabe yung pasado Walang niya, no? tatamaan muna at marereseta yung team fight kasi nimula na the combo ni Super Prince at ni Kelra. Si Rene J ay wala sa team fight. Pwedeng pumosisyon ngayon ang Grabing F-Nova. combo yun. Binigla ang hitman Sakit. doon with the Renner Saturday. Grabe ka, Kelra. Dahil dyan, itutuloy na nga ng Fnatic Onyx ang Ang Lord lupit. na ito. Half HP. King Kong nandoon na sa may Lord Pit. At mukhang kukontest pa rin ang Aurora MLBB. Grabe ka lang Mankind, nga, pumapasok na in the Para vicinity. Pero si magdadala ng Kirk, laro medyo dito minsan pa rin. yung At medyo walang damage dito. Hundo! Oh, may damage pala. Yun na yun, napatay pa ni Kelra. Yun, nakukuha na Pero si Demon Knight pa rin ang Ang wala makakapag. yung grabe yun, guys. Kala mo makukuha na naman ng F-Flop, di ba? Kuha na ulit ng ano. Grabe. Kuha ng Lord sa harap ng mga players ng Harap-harapan yan. F-Nova. Napakagandang Lord Steal mula kay Demon Kite. Grabe ang objectives ng Aurora MLBB in this game. 3 Turtles, 2 Lords. At mukhang itutuloy pa nga nila ang pag-push. Malaking chance na makakuha na sila ng Parang inhibitor di, turret ah, dito. Ito super pinagbibigyan evident dito yung binanggit ano, ko ng isang araw na pag-sisipyo talaga. Itong Sobrang objectives, sakit ng oh. damage or if not, parang siyang damage version ng isang Fredrin Oo. na mataas yung chance na ikaw yung makapag-secure ng objective kaya talaga nakakapitalize dito ng Aurora. Kaya nga laging pina-first pick na rin ngayon Oh my kapag nasa blue goodness. side ka. Ito yung bukod tanging jungler na kaya talagang lagpasan kapag pinagsabay-sabay pa yung retry. Lahat ng mga current junglers natin na napakasakit sa pag-re-retry. Pero in Ito terms of yata. 1v1, mukhang Ito na yata yung inantay pantay natin. to. Ito na yata ang... ano muna, kalmado muna, Alet. Sayang, Lord. Pero Lord, sila mga post, guys. Grabe, hindi pa rin tumama. Hindi pa rin dumamba doon sa may bandang ibaba. Kaya naman hindi pa sila makakuha ng... Yun lang. Nakahuli na. Sakto si Doming Payo. Kanila Wow! Counter guards ang dalawang tatamaan. Flicker out sa mga players dito ng Aurora. Meron pang revitalize para kay Kirk. At hahabulin ba nila Demon ang Kite? mga players? Si Demon Kite ay nandito at aalis Eto na na rin. sinasabi ko. Ito na yung sinasabi nating walking win condition eh. Ang win condition ng Fnatic Onyx, naglalakad yung Franco. Kapag nakakuha siya ng high priority target katulad na lamang ni Doming, Grabe, grabe ganun ka, lang Rex. ang pwede nilang gawin. Oh, tsaka yung yung ginawa din ni Sakit naman Kelra, yan, sinira grabe, niya ito sa Franco. gitna. Oh. Kahit wala silang minion Ang pa idol. nung time na yun. So, yun yung strength din Oo. nung lineup dito ng F-Nova pagdating dun sa mga magpagpupush ng objectives against Aurora. And yung Beatrix, no, alam na natin na kapag naka-rocket launcher o kaya yung Renner, ay talagang napakabilis din itong mag-push at gamit na gamit ito sa kupunan ng Fnatic Onyx at naging even na nga ang ating laro. Lamang ang Fnatic Onyx ng 300 matapos makalamang ng Aurora MLBB ng 2,000 for a long period of time. Around 8 minutes nilang hinawakan ang gold lead na yun at ngayon Fnatic Onyx na ang may hawak nito. So, for Fnatic Onyx Philippines, parang gusto nang i-replicate yung nangyari kanina at nakikita na natin yung sanib-sanib puwersa ng lineup ng Aurora kasi siguro sabi nila dito, if ever man na merong mahatak, Oo. si Brusco, at least meron tayong pwedeng pantakas in a way with this healing from Rene J. Kumbaga may pang-reset kahit Yep. papano. At napaka-importante niyan, no, dahil 30 segundos na lang, lalabas na rin ang ating third Lord of the game. Kung babalikan natin yung nangyari sa ating game number 1, ito yung Lord na nagbigay daan sa Fnatic Onyx na mabaliktad at maipanalo ang larong iyon. And this time around, mukhang mauna sa pwesto ang Fnatic Onyx ng bahagya lamang, pero nandyan din naman ang Aurora, konting kemot lang. And for this purple buff, ayan kahit yung Aurora ay sama-sama na talaga sila. Conceal na, nag-conceal Middle na. lane ay parang gusto nilang kuhanin anytime, pero nandito mga players ng Babalik ka na F-Nop. unti-unti yung So, laban, pinakita natin guys. anytime, parang anytime din Lumalapit ay na. magkakaroon ng Eto. team fight para dito sa ating Eto, dalawang pag kupunan. nakuha pa to Even nila. F-Nop ay nakapwesto na rin. Kailangan mag-ingat Etong if delikado you are dito. Fnatic Onyx Pag nakuha dahil mukhang ito ng handang-handa ang F-Nop. Aurora MLBB na mag-start ng laban dito Parang- around the Lord area, pero mukhang hindi pa nila itutuloy. Mabahabang sayawan na naman Babaliktad ata ang na ating tayong makikita laro dito. Tinawag na ni Edward, umaharap na rin siya.
at mukhang makakatang sa Magikarp. Okay, so marereset muna yung Lord. Ilang minutes kaya ito magiging Lord dance natin? Yun ang tanong. Pakiramdam ko mga 2 minutes lang kasi may mag-iinit dyan. May makakakuha ng isang malubitang galaw. Pero mukhang ipipilit ng Fnatic Onyx ang bandang ibaba dahil nagsisipit na doon si King Kong. Parang yung pala yung gusto nang gawin. Palitin yung mapa habang tinatry na kuhanin yung posisyon dun sa may Lord. Sinabi natin pwede maging halos 2 minuto. Yung Lord dance, real word manipulation para dito kay Yue. Kanino mo Sound punta yung Force? Lord natin dahil halos wala na buhay. Wala na tamaan yung after the guardian pero may pagpon para sa kanila. Buha At sa pa rin. lahat ng mga plays nandun, si Domi ang Kuha pa rin ang Nandun Aurora. na sa may bandang harap pero si Edward ang unang babagsak. Dalawa Patay si na ang Edward wala naman sa dito. kupunan ng Aurora MLBB pero sila ang makakakuha ng Lord Fnatic Onyx. Ganun pa rin, no? Dedepensa Lamang na pa rin naman sa muli. gold yung ano. Alam mo, yung Fnatic Onyx Philippines dito, naging Fnatic. struggle somehow is yung pag-secure ng Lord. Okay, Wala, sorry, kamati ka na. sakto. It's gonna be a Oh my. shutdown. Ito na yung 1v1 na sinasabi natin. Nakaamoy ng dugo si King Ito na. Kong at pinigla niya si Demon Ito Kite. na. Lord ngayon nasa baba pero hindi na ito pinapansin. Parang kita yata. Nandito Max sa mid level lane na, ng dito na Fnatic yung Onyx. magkakaalaman. 10 segundo para kay Domeg, 10 segundo para kay Edward. Wala. And napunata para sa Fnatic Onyx. Kailangan debensahan pero makakaroon ng minion wave para din sa Aurora sa buhay pa rin. Ang Aurora, Sabi na, babalik inaantay pa lang ito. mga players pero makakasira na naman ng Torres sa itaas ang F-Nop. What a call coming in from Fnatic Onyx. Avatar of Guardian nagamit na rin. At ayan na nga, buhay ang kupunan ng Fnatic Onyx at nakuha pa nga nila ang 2 inhibitor turret. Biruin mo, Aurora ang naka-Lord, Fnatic ang naka-Tore. Sobrang parang ang intense nung laban natin in a way, pero ramdam mo na kalmado sila. Yung parang alam nila na pag ito yung ginawa nila, ito yung magiging outcome, kaya hindi nila pinipilit. So we can say that for F-Nop din dito, alam nila yung capacity Ito yung, ng line-up or hero ito composition yung- ng Aurora. Oo, parang kita din nila na ito yung no? laruan Ito talaga talaga ng mga Aurora. hindi Especially if you maraming put kills, the pero yung Rafaela push. dito kay Rene G. Diba? Ito talaga Kita yung niya gusto naman, nila guys. gawin. The group Diba? up, Yan talaga yung pag matarang. mag-objectives Tingnan ng niyo sabay-sabay. At Walang makikita natin palakihan paminsan-minsan dito ng ay kills. lumalayo ng Paramihan dito ng konti si Demon objectives. Kite. But still, that is a very classic way to play a Rafaela composition. Kaya naman ang Palakihan ng Fnatic gold. Onyx with this Franco, medyo naguguluhan ngayon ang palakihan Aurora. ng Kasi pag kills. nagdikit-dikit kayo, high chances na may isa sa inyong manghihila. Bang. Oh, kaya Agay. yung ayan, yung mga ganyang bushes ay talagang fina-face check na rin ng side ng Aurora para alam nila na kung mayroon bang kadena na biglang ilalatag dito si Brusco kasi mayroon pang flicker. So far parang hindi natin nakikita yung flicker Bloody Hunt. Oo. Nakikita natin is yung hook flicker Bloody Hunt. Parang kadalasan may mga tinatawag silang para tournament na flicker bloody hunt. Pero sa ngayon ang nakikita talaga natin, as you said Chantel, yung hook na patalikod na flicker para dalin sa mga kakampi. So far hindi pa natin nakikita yung parang sabihin na lang natin lahat ng pwedeng possible combos para dito sa Franco. But still, sa tingin ko, tiwala siya sa sarili niyang Iron Hook eh. May mga magsasabi sa yung Franco may na nag-flicker bloody hunt lang sila kapag either game-winning play na o ganito. Ayun Yun naman na yung naman. sinasabi natin. This time around, Yun hindi na ginamit naman, yung guys, flicker pero yung hook. makakatakas pa rin Yung si hook. Edward. Pero wala yung flicker niya Brusco. para dun sa next Lord na pwedeng simulan anytime. At napaka-importante niyan if you're running the Tirizla dahil yan lang ang magpapahaba ng range ng iyong penalty zone. Yes, respectable naman ang haba ng casting range ng penalty zone ng ultimate Ayun ng isang naman. Tirizla. Pero hindi ito yung Ayun naman si Lord. nakakabigla. Kumbaga parang kung nanggaling ka sa bush, sure nakakabigla yun. Pero kung nasa harapan ka ng mga kalaban mo, ay kadalasan tansyado kung hanggang saan lang ang aabutin ng iyong ultimate. Kaya din siguro parang hindi mo na masyadong nag-a-advance yung Aurora din sa position pero parang delikado yung unang sisilip dun sa may Oh. bush if ever. Okay, walang tatamaan si Brusco habang merong pag-poke para dito kay King Kong. I-reset ba yung Lord? Yan yung pinakatanong kasi parang si Doming ay yun Oh, ang yung kanyang sakit nun. pinaka-target. Oo. Nakangat Ang yung minion sakit wave sa may nun. bottom lane. May Sa likod, sa likod! nilabol. US Ayun na, na ito na nga, dito na nga. At makapatay na rin dito Dito si na, Lenny J guys. Hala. habang si King Kong hindi pala jungle yung pina-farm. Yung base pala ng Aurora. 2-0 para sa Fnatic Onyx Hindi Philippines. na malayan yan, guys. You cannot spell Fnatic Onyx without Oh, iconic. Another iconic Grabe. play coming in from King Kong. Hindi Lord ang hanap, boy. Base ang gusto. Ayun na sinasabi Hindi na ko, daw guys. kailangan retrihin. Hindi. Kasi yung Oh, base, diba? pag nag-retry Push daw yung kasi medyo pinapanalo. iisipin pa niya Kahit kung saan tama ba angulo. yung timing niya. At tamang-tama na rin ang timing dito dahil makakausap na natin at makakapanayam ang mga tropa sa Infinix Game Tambayan. Anis.
Another game! Another turnaround, another comeback para sa Fnatic Onyx Philippines, and this time they did it in backdoor fashion. Grabe yung ginawa doon ni King Kong. Yung ganong klase ng movement ay isa sa mga dahilan kung bakit natin mako-consider na sobrang laking bagay kapag maganda yung control mo sa minion wave. Kaya nga, ang ating magiging MVP Natin. ay si Super Friends. And pagpasok pa lang natin ng playoffs, bakit? Men, bihira lang umiti yun si Super Oo nga. Prince. Tapos may double thumbs up pa. Ganun siya kakumpiyansa, ganun ka-confident. Super Grabe, Prince heading into TDA. this finals. Pagpasok pa lang natin sa playoffs, sinabi ko na, Super Friends is one of the most underrated yet most yeah. consistent mid laners right now in this season. His positioning in this Eve, yun yung mga Ayun, crucial. oh, And sakit kanina, ng Eve. kausap Diba? ko si Wolf. Minsan, Kanina pa yun eh, yung ang mage. hirap Sakit talaga, yun. no? Kasi, ang lakas nyo na as a team, tapos pumapabor pa yung ML sa inyo. There was a time, eto yung sinasabi ko, si Brusco sa lahat ng taong pwedeng matamaan ng Iron Hook, si Doming pa talaga. Yes, for the majority of Grabe. times, it was Aurora MLBB that was able to secure most of the Lords. In fact, sa lahat yata ng mga Lord takes sila yung nakakuha nun. Pero, every single time na mag-up yung Lord nila Yeah. for the 4 Lords that they've had, laging na. may bawas sa kanila. Okay, Auntie, I need you to answer this question. Kasi during the draft, na-mention ni Wolf na parang ang hirap gumamit ng Franco in this kind of composition. Why is it Ayan na. so? And what made Fnatic Onyx Philippines get this victory in spite of those hardships sa draft? Okay, Ayan. binanggit ni Wolf na mahirap pag Franco Ayan, kasi I think maligot that's- yung Harith. Ayan, yung mga Meron ding parang Gatrix, pang-cancel grabe, yung item ng Valentina, yung Terizla, as well as yung Pamatay, Rafaela. sunog yung item ng However, Gatrix. for Fnatic Onyx Philippines, ang dahilan kung bakit Maliit sila ito, at nagkaroon saka ng yung victory blade, in ano? this specific matchup ay yung fact na isolated lagi yung mga nahuhook dito ni Brusco, and ang ganda ng pinapakita ng lahat ng mga miyembro ng Super Family. Every single time, Super Friends ay hindi naaabot ng mga miyembro ng Aurora MLBB. Kaya kapag nagkakaroon ng clash, kapag nagkakaroon ng skirmish, na ma-maximize niya yung damage ng real-world manipulation. And hindi man natin nakikita na parang flawless yung Iron Hook performance coming from Brusco, at the end of the day, yung isang hook na nagawa niya against Doming was more than Grabe. enough for Fnatic Onyx to regain the momentum na nakuha Meron pala sa kanila ng nagpush Aurora MLBB earlier Tapos on agad into yung the match. laban eh. Kaya nga kahit nakakuha at naka-early dito, ang Aurora MLBB, mas malaki yung control sa mapa ng Fnatic Onyx Philippines. Yan Kasi lang. again, kahit sila yung nakakakuha ng Lord, Fnatic Onyx yung nakakakuha ng isa, dalawang trade against them, nakakakuha ng trade in terms of the turrets, tapos nababurst down agad nila yung Lord bago pa lumalim sa mapa nila. They were having such a hard time Kaya yun. Ayan, game 2 guys, 2-0. Okay. Pabor sa Fnatic Onyx. So, 2-0 na guys. Ano kaya mangyayari sa game 3? Grabing laban, grabe, puro sa kanila yung tatlong turtle. Lord, tatlong Lord. Lord ba yan? Pero yung push at saka yung trade ng mga kills at saka objective sa F-Note na pupunta eh. Kung nakukuha nila yung Lord, nakukuha nila yung turtle or kung hindi sila nakaka-push, nakakapatay sila, diba? So, ibig sabihin, hindi nagkakalayo yung alamangan. May chance talaga na bumaliktad yung laro. Kasi kahit nakukuha nila yung Lord Turtle, di naman nila napupush, di naman nila nabubutas yung ibig sabihin, maganda yung depensa ng masakit na masakit yung mage at saka yung marksman. Maganda yung ng rotation ng ng F-Note. Mahirap pasukin, mahirap i-penetrate. Kasi mayroong Franco eh. Once sa pagpa-penetrate ka, pwede kang saluhin ng Franco, pwede kang mamatay agad parang na-spin save ka lang, di ba? So, parang hirap mag-push. Tapos meron pang Beatrix at saka yun. Hirap bago ka pumasok, bago ka makalapit, mabawasan ng malaki yung buhay mo, pwede ka pang mabatay agad. So, kaya yan yung nangyayari.
Kaya yan, matalo kahit sa kanila yung objective, kanila pa rin yung push, kanila pa rin yung pumabor yung panalo talaga. Kaya guys, okay, abangan natin sa susunod na game 3.